So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, itatalakayin ulit natin ang Nubia Neo 3 GT, kung sulit ba siya. So tara, check natin. So yan, shoutout sa mga nakanood ng ating unboxing, full review, game test dito sa Nubia Neo 3 GT 5G. And this time, tatalakayin natin siya since ilang months na natin siya na-review. Titingnan natin kung sulit pa ba siyang i-purchase ngayong bare months. Lalo na sobrang dami pong lumabas na smartphone after natin i-review itong device na to. So yun, nag-decide ako na gawan siya ulit ng review or ng video dahil syempre, kumbaga, magsisale na. Malapit na ang payday sale at ang laki po na makukuha yung voucher pag bumili kayo dito sa ating video, dito sa ating YouTube video. So dito sa view products na yun. Pag clinic nyo yung view products natin, mariredirect kayo sa bagsak presyo na Nubia Neo 3 GT 5G at meron pong special YouTube voucher na makukuha nyo na up to 1,000 pesos ang discount. Again, iba-iba po ang discount natin. Ako, 600 lang yung discount ko siguro dahil ilang beses ako nag-purchase, pero kung kumbaga alam niyo yung mga yung mga hindi pa masyadong gumagamit ng voucher, baka 1,000 ang discount nyo. So ano nga muna ba ang suggested retail price ng Nubia Neo 3 GT 5G? So yun nga, meron siyang presyo na 12,999 or almost 13,000 pesos for the 12 gig 256. Ang nakakatuwa ngayon sa online mga J-Vlog, ayan, check natin ngayon ang Nubia Neo 3 GT 5G. Again, sobrang mura na lang po nito. So, meron siyang presyo, wow, nasa 11,969 pesos. Na less na tayo ng voucher dyan. Napakalaking discount nyo makukuha itong Nubia Neo 3 GT 5G. Kaya ano pang hinihintay nyo? I-check out nyo na to dahil ang SRP niya is 14,000. Ngayon pwede siya na makuha ng 11,000 plus lang. Kaya dito tayo bibili sa ating view products, lalo na payday sale na. Syempre ngayon karamihan sa atin naghahanap talaga ng smartphone na mga gamit nila for gaming. Marami tayong mga consumers na gaming centric ang talagang ginagamit sa smartphone. At itong si Nubia Neo 3 GT 5G, ito po yung top of the line sa Nubia Neo 3 series. At syempre, lahat ng Nubia Neo 3 series ay focus on is gaming, mapa 4G, 5G, and of course, itong GT. And so far, when using the Nubia Neo 3 GT 5G, sobrang nasatisfied ako sa gaming performance ng device na yun. Unang nagustuhan ko dito mga J-Vlog, yung display niya. Napakaganda ng display niya. Ang laki, 6.8 inches. Hindi lang yun, naka-OLED display pa siya or AMOLED display. Mataas din ang resolution niya, Full HD Plus 1080p with 120Hz screen refresh rate. Ang nagustuhan ko rin dito, ang taas ng nits of brightness niya. Kaya for example, nasa outdoor kayo, hindi kayo mahihirapang tignan itong smartphone na to kasi mataas yung kanyang brightness or maganda yung brightness niya. Ito, very interesting yung chipset niya. It's a 5G chipset pero unisoc. Again, bibira lang tayo makakita ng unisoc na 5G chipset na ino-offer ngayon dito sa Philippines. Usually, ang ino-offer na karamihan or majority na chipset ng 5G is MediaTek Dimensity, di ba? So, yon, maganda na pumasok sa larangan na ganyan ngayon ng unisoc, na which is mas affordable chipset yan na 5G. At ang clock speed nito is up to 2.7 GHz and yung GPU niya is Mali G57. And surprisingly mga ka-J-Vlog, napaganda ng performance netong Nubia Neo 3 GT 5G when it comes sa Genshin, sa WoA, sa ML, Honor of Kings, lahat na super satisfied ako sa gaming performance na itong device na to. Ang malupit kasi dito, yung game space niya. Naka-optimize talaga yung game space niya dito sa smartphone na to. At for me, ito po yung pinakamagandang game space na na-try ko sa lahat ng brand na na-game test ko. Ang dami nyo pwede magawa sa kanyang game space. Tapos yung likod niya is RGB lighting pa. Pwede nyo i-personalize yung ilaw na yan. For example, kung anong gusto nyo ng flow ng ilaw, kung gusto nyo sumusunod siya sa tunog ng laro. Napakagandang small detail, kumbaga dito sa smartphone na to. And usually talaga mga gamers natin, mahilig sila sa mga merong RGB lighting. So meron yan ma-offer dito sa Nubia Neo 3 GT 5G. And ito pa, pinaka-advantage nitong smartphone na to sa gaming-centric na mid-range smartphone is meron siyang shoulder trigger button. Again, the shoulder trigger button nito is pressure sensitive siya. Pero maganda kasi sa Nubia Neo 3 GT, may uka siya.
dito sa gilid. Mafe-feel nyo talaga yung trigger button. Compare sa 5G and 4G na Nubia Neo 3, wala, straight yan. Kaya meron kayo accidental touch na nangyayari. Doon sa Nubia Neo 3 GT, nakakapanyo kung nasaan mismo yung trigger. At very useful yung trigger na yan pag naglalaro kayo, especially pag first person shooting. For example, COD, PUBG, Firelight 84, ayan, iset nyo dito yung left sa shooting, tapos reload. Ayun yung set ko eh. Pero ang maganda doon, sa lahat ng games, pwede natin magamit yung shoulder trigger button. For example, sa ML. Sa ML, ginagamit ko siya pagkiklaim ng item at pagkiklaim ng gold. Diba? Mas madali na siya. Kumbaga, meron kayong mga shortcut button na mas madali nyo ma-access pag naglalaro kayo. Very convenient at very convenient at accurate yung shoulder trigger button nitong Nubia Neo 3 GT 5G. Hindi lang yun eh. Nang nakakatuwa dito, gaming-centric na smartphone to. Pero maganda rin ang camera performance niya so far. Again, scrap natin yung pangalawang camera niya dahil very useless yan, depth sensor. Doon lang tayo magpo-focus sa 50 megapixel main camera netong smartphone na to. Syempre, 5G siya. Kaya makaka-experience naman kayo ng lag-free gaming. Again, ng 5G connectivity ay nagde-depende po sa inyong lugar. Take for example, dito sa amin sa province, ang parang majority pa rin na usually nakikita ko is 4G LTE. 5G is, meron din naman pero sa piling lugar at mas dominant pa rin ang 4G. Ang mga nagtatanong, Lods, ano ba, kukuha ba ako ng 4G smartphone or magpa 5G na ako? Magiging useless ba ang 4G in few years time? No. Mabilis pa ang 4G. And dito sa atin sa Philippines, ang dami pa pong naka 4G na mas dominant, lalo na nga sa mga province. Pero sa Metro Manila, ang more dominant na talaga na connectivity natin is 5G. Ayan. So, syempre, pag naka 5G tayo, mas better, mas mabilis, at makaka-experience tayo ng mga lag-free gaming. And so far, nung naglaro ako ng mobile data dito sa Nubia Neo 3 GT 5G sa Metro Manila using 5G, mababa naman ang ating ping. Pero pag maglalaro kayo sa province, again, there's a possibility na mabagal ang 5G connectivity nyo. Huwag nyo sisihin yung smartphone, ha? Sisihin nyo yung SIM card nyo or yung network din. Sabihin nyo, naka 5G pero bagal. Again, hindi po sa smartphone yun. Nasa connectivity nyo, yung speed din ng inyong internet connection. Pero maganda na naka-future-proof ng Nubia Neo 3 GT 5G and especially for mid-range smartphone, dapat talaga 0 4G na tayo pag ganito mga presyo. Next, yung battery niya. Siyempre, battery, kung maglalaro kayo, mas maganda na merong malaking battery capacity which is ma-offer din dito sa Nubia Neo 3 GT 5G. Malaki yung battery niya at nakapaglaro ko dito. So far, makunat. In fairness, makunat siya. Pero siyempre, expect nyo, pag maglalaro kayo ng straight, asahan nyo hindi talaga tatagal na isang araw. Pag straight na non-stop kayo naglalaro, for example, 6 hours, 7 hours, naglalaro kayo ng straight, tapos naka high settings, naka full brightness, mabilis talaga siyang malubat. Again, ang battery performance ng isang smartphone, nagde-depende po yan sa consumer. Take for example, ako, bihira lang naman ako maglaro, tapos naka Nubia Neo 3 GT ako. Tatagal to na isang araw or baka nga mag-charge pa ako kinabukasan. Depende sa paggamit nyo sa isang device. Pero let's appreciate 6K mAh battery. Ang laki po niyan sa isang smartphone. And matulin pa yung kanyang charging rate. For example, nalobat siya pag naglalaro kayo. Charge nyo lang to. Hintay lang kayo ng isang oras. Full charge na agad itong 6K mAh battery capacity dito sa Nubia Neo 3 GT 5G dahil fast charger po etong device na to. So again mga ka-J-Vlog, ang pinaka main question sa ating video, Lord, sulit po ba bilhin ng Nubia Neo 3 GT 5G? The quick answer dyan, definitely yes. Napakagandang i-recommend itong smartphone na to sa mga gaming-centric na mga consumers. Unang-unang matutuwa nyo dito yung shoulder trigger button niya at yung RGB lighting. The chipset is just fine din naman. Snappy rin naman siya for gaming. Pero don't expect too much sa kanyang chipset kasi mas meron pang mga better chipset sa around 15,000, 14,000 pesos na Dimensity and Qualcomm Snapdragon. Pero performance-wise, it can handle games like Genshin, WoW, at marami pang iba. At kung interested kayo dito sa Nubia Neo 3 GT 5G, click nyo na lang po yung view products natin. Dahil dito sa view products natin, may naghihintay po sa inyo special voucher sa YouTube galing dito sa ating video.